Nilagyan ko ng 20 peraso na dinurog na sili ang paboritong feminine wash ng 17-year-old stepsister ko matapos magparinig na istorbo ang birthday party ko. Nalaman nito ni Papa na ako ang naglagay kaya pinapunta ako sa Middle East. Ngayon, mag-iisang buwan na ako dito. Hi Pocoyo Confessions, tawagin niyo na lang akong Celine, 25 years old at taga Pampanga. Lumaki ako sa poder ni Papa simula pagkabata kasi after maghiwalay ng parents ko, ayokong sumama sa mama ko noon. Si mama ko kasi nagkaroon na ng bagong pamilya at ngayon nasa Middle East na nakatira. Sa side ni Papa, maayos naman akong lumaki. May sarili akong kotse, may allowance, at ngayon may stable na trabaho na rin. Si Papa, may mga negosyo din dito sa Pampanga, mga motor parts, vulcanizing, at iba pang kaugnayan sa sasakyan. Wala akong masasabi sa kanya bilang provider, pero sa totoo lang, hindi ganon kainit ang relationship ko sa bago niyang asawa, aka stepmom ko. Hindi ko naman siya kaaway sa umpisa, pero may pagkagastos at maluhong tao talaga. At syempre, may anak sila na 17 years old na babae. Hindi kami close, para kasing bida-bida siya palagi at minsan pa, binibintang pa sa akin yung mga nawawalang gamit nila. Like, excuse me, hindi ko nga sila pinapansin kung hindi lang dahil kay Papa. Kung ako lang masusunod, matagal ko na silang pinaalis sa bahay. Pero dahil alam kong si Papa ay masaya sa pamilya niya ngayon, tiniis ko. May respeto pa rin ako sa kanya. Hanggang dumating yung araw ng pajama party ko nitong May. Birthday month ko kasi at pumayag si Papa na mag-invite ako ng friends sa bahay. Medyo malaki naman ang bahay kaya wala kaming magiging problema. 10 kaming lahat, mga kaibigan ko at mga kaibigan ng mga kaibigan ko. Okay ang lahat nung una, tawanan, kwentuhan, food trip. Nasa kwarto lang kami, which is malayo sa room nila. Pero ayon sa kasambahay namin na malapit dun sa mag-ina, narinig daw nilang nagpaparinig yung stepsister ko. Ang ingay naman dito sa bahay, bakit ba pinapayagan magparty dito? Sinabi pa daw niya na parang nakakadistorbo kami at hindi kami marunong rumispeto. Like, hello, pumayag si Papa sa party na to. At isa pa, hindi ko naman siya ginagambala sa mga lakad niya. Sino ba siya para magdikta sa akin sa bahay na dito ako lumaki? Hindi niya ito sinabi sa harap ko. Pero nung malaman ko kinabukasan, kumulo talaga yung dugo ko. Hindi ko matanggap na pinahiya niya ako indirectly mismo sa bahay ko. Doon nagsimula yung plano kong gantihan siya. Alam ko kasi may paborito siyang feminine wash, yung Betadine na purple. At dahil sobrang inis ko, nag-isip ako ng para bang maliit pero masakit na ganti. Bumili ako ng maraming siling labuyo, mga 20 peraso yon. Giniling ko hanggang pinong-pino, tapos hinalo ko doon sa feminine wash niya. Siguradong hindi halata sa amoy at itsura. Kinabukasan ng gabi, around 8 PM yon. Habang nagsiselfone ako sa kwarto, bigla akong nakarinig ng sigaw mula sa banyo. Hindi lang basta sigaw, halos bumasag ng eardrum ko. Sunod-sunod na mura tapos tunog ng tubig na parang sinusubukang banlawan ng mabilisan. Tapos sumunod yung mga hagulgol na parang hindi siya makahinga sa sobrang hapde. Ma, ang sakit, ang init, parang sinusunog. Naririnig ko yung pagpanik ng stepmom ko. Yung yabag ng mga paa niya papunta sa banyo. Tapos parang nagkakagulo sa loob. Halos matawa na ako sa eksena pero pinipigilan ko. Gusto ko lang marinig lahat ng reklamo niya para sumarap lalo yung ganti ko. Kinabukasan, hindi siya pumasok sa school. May mga kaibigan siyang bumisita at narinig ko pa na nagkukwento siya na baka raw may naglagay ng something sa feminine wash niya. Syempre, dead ma ako. Pero hindi nagtagal, nalaman din ni Papa at stepmom ko na ako yung may gawa. Hindi ko na rin kinaila kasi alam kong obvious din na ako lang ang may motibo. Ayun, galit na galit si Papa. Ayaw niyang masira lalo yung samahan sa bahay kaya pinapunta muna ako kay Mama sa Middle East. Mag-iisang buwan na ako dito ngayon. Sa totoo lang, hindi ko naman pinagsisisihan yung ginawa ko. Siguro, petty para sa iba, pero para sa akin, satisfaction yun na alam niyang hindi niya ako basta-basta maaapakan. Plano ko pa ring umuwi this December, hindi para makipagbati, kundi para ipakita sa kanya na kahit andyan siya, ako pa rin ang anak na may totoong karapatan sa bahay na yon.